Tiniyak ng ilang kongresista na hindi maapektuhan ang PhilHealth sa kabila ng issue ng zero subsidy sa ilalim ng proposed 2025 national budget. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Angelique, anumang oras ngayong araw ay magsisimula na itong talakayan dito sa Kamara hinggil nga sa issue ng zero subsidy para sa PhilHealth sa ilalim ng 2025 proposed national budget. Pero bago pa man yan ay tiniyak na ng mga kongresista na talagang hindi naman mapapabayaan ang PhilHealth at yan din ang naging pahayag ng ahensya. Taliwas sa mga kritisismo, nanindigan ang mga kongresista na hindi naman mababasyo ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa susunod na taon. Bagamat kasi hindi binigyan ng subsidiya ang ahensya sa ilalim ng proposed 2025 national budget, marami naman anila silang pondo at dapat ay pangasiwaan na lang itong mabuti. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, mga Pilipino rin ang makikinabang sa budget cut. Ililipat kasi ito sa mga proyekto na magbibigay pa rin ng mas maayos na serbisyong pangkalusugan tulad sa pagpapatayo ng Philippine Cancer Center, pagsaayos sa National Kidney and Transplant Institute at Lung Center of the Philippines at pagpapalakas ng specialty centers at regional hospitals. Ang challenge po natin sa PhilHealth, let's work on both. Let's work on ensuring that you're efficient. Second, let's continue expanding the case rates. Now, based on the assessment of Congress, they have more than enough funds to cover for at least next year. Diba? Kasi kung dadagdagan natin yon, lalaki ulit yung inefficiency. Sinigundahan din ito ni House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun kasabay ng paghimok sa PhilHealth na pagbutihin pa ang kanilang serbisyo. May pondo ang PhilHealth na hindi nagagamit. So sa kaso ng PhilHealth, hindi solusyon ang pagdadagdag ng pondo, no? Para masagot ang problema nila sa kanilang mga programa. Ang kailangan dito is ayusin, no, ng presidente at ng management. Yung lalong-lalo na yung kanilang pag-aalaga, no, sa mga miyembro ng PhilHealth. Sa isang pahayag, tiniyak na rin ng pamunuan ng PhilHealth na hindi naman maapektuhan ang kanilang mga programa sa kabila ng budget cut. Allow me to assure everyone that PhilHealth will continue to pay for the health benefits of all Filipinos, with or without government subsidy. It is our goal to finance the best care and benefits available. The decision of the Bicameral Conference Committee reflects its wisdom. The BICAM understands PhilHealth's capacity to continue managing the National Health Insurance Program given its surplus funds. Our financial position is strong and sufficient to sustain our operations. Angelique, sa ngayon nga ay nakaabang tayo dito sa pagsisimula ng pagdinig dito sa Kamara patungkol nga sa PhilHealth budget. Inaasahan natin na harap dito yung mga matataas na opisyal ng ahensya. At kani-kanina lamang, Angelique, no, mabanggit ko na lamang din, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-interview din yung ilang kongresista na miyembro ng tinatawag na Young Guns dito nga sa Kamara. At isa sa mga nakapanim nga natin, si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. At ang iginiit niya patungkol dito sa proposed 2025 national budget ay suportado niya kung ano man yung pahayag at posisyon ng presidente ukol dito. Angelique? Okay, so Mela, may nagsasabi na dapat otomatiko yung alokasyon na budget para sa PhilHealth dahil nakapaloob ito di umano sa Universal Healthcare Law. Ano ang tugon ng mga kongresista dyan? Angelique, ang ipinupunto kasi ng mga kongresista, hindi naman talagang at all ay walang pondo ang PhilHealth. Sa katunayan, ito nga yung naging subject ng mga nakaraang pagdinig sa PhilHealth kasi nga marami pa silang pondo. Kasi alam naman natin, Angelique, no, meron ding sariling kita ang PhilHealth. Alam natin na yung sa mga manggagawa, meron nga silang mga nakakalta sa sahod na contribution sa PhilHealth. Ibig sabihin, Angelique, meron din silang pera. Ang gusto lang maipunto ng mga kongresista ay gusto nga nila na mapangasiwaan muna ng PhilHealth yung kanilang pondo bago nga magkaroon pa sila ng panibago pang pondo para nga talaga nga matitiyak na bawat piso o bawat pera ng taong bayan ay nasusulit namang mabuti. Ang ipinupunto nga, Angelique, ng mga kongresista, kung may tinanggal mang pondo sa PhilHealth, yan ay inalaan din sa mga proyektong pangkalusugan at yung PhilHealth naman ay hindi naman siya na zero at all. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.